Ngayon, dadalan kita ng anime, The Lonely Princess. Ang pangunahing tauhan, si Shauka, ay naninirahan sa isang tribo sa hilagang silangan ng Japan mula noong siya ay bata pa. Isang araw, nang siya ay nangingisda, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam mula sa malayo. Kaya nang tumingala siya sa taas, nakita niya ang isang grupo ng mga itim na gumagalaw na nilalang na gumagalaw patungo sa direksyon ng tribo. Tinatawag ng mga tao ng tribo ang nilalang na ito na Evil God. Upang maprotektahan ang kanyang nayon mula sa kasamaan, pumunta si Shauka upang makita ang Evil God. Sa oras na iyon, natagpuan niya na ang Evil God na ito ay naging isang ligaw na Diyos sa pamamagitan ng sumpa. Napakalupit niya. Nakita niya ang Evil God na papalapit na hakbang-hakbang. May mga taga-nayon sa malapit, at malapit na silang mamatay. Sa isang walang magawang sitwasyon, pinili ni Shauka na makipaglaban sa Evil God. Matagumpay niyang napatay ang Wild Pig Evil God. Ngunit isinumpa din siya ng Evil God. Nanganganib ang buhay niya. Kahit anong pilit niya, hindi niya maalis ang sumpa. Kaya, upang malutas ang misteryo ng sumpa at mailigtas ang kanyang sarili, sinunod ni Shauka ang mga tagubilin ng kanyang biyenan at pumunta sa kanluran upang mag-imbestiga. Bago siya umalis, binigyan siya ng kanyang ate ng punyal. Umaasa siyang magiging ligtas at maayos ang lahat. Pagkatapos noon, sumugod si Shauka sa kanyang nayon. Nakasalubong niya ang ilang kawal. Pinapatay nila ang mga inosenteng taga-nayon. Napakalupit nila. Inatake rin sila ng walang dahilan. Sa isang walang magawang sitwasyon, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang bumaril ng palaso para maka-counterattack. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang Evil God ay gumamit ng napakalakas na puwersa. Isang arrow lang ang kailangan niya para makapatay ng sundalo. Dahil sa puwersang ito, matagumpay na nakatakas si Shauka mula sa pinangyarihan. Pagkatapos, nakarating siya sa isang kakaibang bayan. Gumamit siya ng hipon na gintong kahon sa pagmimina ng pagkain ng mga taga-nayon. Ngunit kinwestiyon ng mga taga-nayon ang katotohanan ng kahon ng gintong hipon. Buti na lang at lumabas ang isang mabait na tiyuhin para itaguyod ang hustisya. Nakapagmina ng pagkain si Shauka. Nang gustong umalis ni Shauka, may nakilala siyang ilang bandido. Ipinadala sila ng mga taga-nayon upang kunin ang lahat ng ginto ng hipon mula sa Shauka. Nang malaman ng tiyuhin ang lahat ng ito, agad niyang kinuha si Shauka at pumunta sa isang kuweba. Sabay silang dalawa na pumasok sa kuweba. Sinabi rin ni Shauka sa tiyuhin ang tungkol sa sumpa sa kanyang katawan at sa Evil God. Sinabi ng tiyuhin na hinabol din siya ng ilang sundalo. Ngunit sa huli, siya ay iniligtas ni Shauka. Para mabayaran si Shauka, sinabihan niya si Shauka na pumunta sa isang gubat na tinatawag na God Forest. Maaaring may paraan ang tagapangalaga ng kagubatan na nakatira doon para mawala ang sumpa ni Shauka. Nang maglaon, ang mga taong nagmimina ng bakal ay lubhang napinsala ng kanilang negosyo sa pagmimina. Ngunit ang tagapag-alaga ng kagubatan ay bumangon at inatake ang lahat ng mga manero. Pagkatapos ay dinala niya ang lahat ng tao. Ngunit dahil naprotektahan na ang mga tao, gumamit siya ng napakalakas na baril para salakayin ang tagapag-alaga. Malubhang nasugatan ang dalawa. Ang White Wolf City ay tinamaan din ng karamihan sa mga tao. Sa oras na ito, dumaan lang si Shauka. Iniligtas niya ang dalawang manero na nahulog sa lambak. Nakilala niya ang babaeng master, ang Ghost Princess, at ang Guardian Beast sa tabi niya. Ang White Wolf ay direktang nagtanong sa kanila kung sila ang mga Diyos na tagapag-alaga ng kagubatan. Pero parang hindi sila masyadong friendly kay Shauka. Umalis ang pangit na ulo. Pagkatapos ay dinala ni Shauka ang dalawang nasugatang manero sa kagubatan. Para silang tumatakas sa labas ng mundo. Sa daan, pinangunahan sila ng mga cute na espiritu ng punong ito. Ang pagkakaroon ng espiritu ay nangangahulugan na ang kagubatan ay umuunlad. Hindi nagtagal, umalis ang lahat sa hilinggan ng bakal. Ang hilinggan ng bakal dito ay parang kuta. Seryosong sinira nito ang dakilang kalikasan ng kagubatan. Napakasama ng sitwasyon. Kung ikukumpara sa labas ng mundo, labis ang pagkabalisa ni Shauka. Matapos ipadala ni Shauka ang dalawang nasugatang manero sa hilinggan ng bakal, ang pinuno doon ay tumalon gamit ang isang sombrero at sinabing, sana ay manatili si Shauka ng ilang araw upang masiklian ang kanyang kabutihan sa dalawang manggagawa. Sa hilinggan ng bakal, nagtanong si Shauka tungkol sa lokal na sitwasyon paminsan-minsan, alam ko. Ang dating Diyos ng Baboy Ramo ay isinumpa.
May kinalaman ito sa pabrika. Ito pala ang itim na sombrero. Upang mapaunlad ang hilhinggan ng bakal dito, pinangunahan niya ang lahat ng kanyang mga nasasakupan na salakayin ang kagubatan gamit ang mga baril. Hinabol niya ang Diyos ng Baboy Ramon na nagbabantay sa kagubatan hanggang sa disyerto. Ang dating pinuno ng Wild Boar God ay naging demonyo dahil nabaril siya ng kanyang mga baril. Kaya nakilala ni Shao Kahn ang itim na sombrero at ipinaliwanag sa kanya ang kanyang karanasan sa sumpa. Umaasa siyang maisara niya ang hilhinggan ng bakal at maprotektahan ang kalikasan. Ngunit sinabi ng itim na sombrero na hindi niya mapigilan ang kanyang mga yapak. Dahil ang layunin ng Iron Mill ay gumawa ng malalakas na baril. Ang gumagawa ng mga baril na ito ay ang mga taong tumulong sa mga bulag. Sinumpa din sila ng dating pinuno. Gumagawa sila ng mga baril dahil sa galit at umaasa na may paghihiganti ang kanilang mga pinsala. Sa oras na ito, dumating ang prinsesa ng kagubatan. Pumuslit siya sa hilhinggan ng bakal upang patayin ang itim na sombrero. Ang prinsesa ay maliksi. Kung ito ay isang kutsilyo o isang baril, siya ay maaaring tumagos sa pader. Lahat ng tao sa hilhinggan ng bakal ay hindi naghiganti sa kanya. Ngunit dahil mabigat ang balo, nahulog ang prinsesa mula sa bubong sa mga paputok sa dingding. Nang papalapit na ang lahat sa prinsesa, sumugod si Shao Kahn para iligtas siya. Papalapit na ang lahat sa prinsesa. Ngunit hindi sumuko ang prinsesa. Agad siyang pumasok at nagplanong makipaglaban gamit ang itim na sombrero. Sa kabutihang palad, ginamit ni Shao Kahn ang kapangyarihan ng pagiging moldita at natulala silang dalawa. Kasabay nito, hiniling niya sa prinsesa na parusahan siya. Gayunpaman, si Shao Kahn ay binaril ng taong napupuot sa prinsesa. Si Shao Kahn ay malubhang nasugatan. Ngunit upang mailigtas ang prinsesa, o maprotektahan ang mga residente sa hilhinggan ng bakal, pinili niyang tumakas at kinuha ang prinsesa mula sa hilhinggan ng bakal. Naantig ang lahat sa determinasyon ni Shao Kahn, kaya hindi nila siya napigilan na matagumpay na ibigay ang prinsesa sa puting lobo at umalis kasama ang prinsesa. Pagkaraan ng ilang sandali na umalis sa Iron Mill, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Shao Kahn. Gustong kainin ng mga hayop sa kuweba ang Shao Kahn. Sinabi ng prinsesa na si Shao Kahn ang kanyang biktima at hindi niya hinayaang hawakan siya ng ibang mga hayop. Pagkatapos noon, tinanong niya si Shao Kahn kung bakit gusto niyang pigilan siya. Sinabi ni Shao Kahn na ayaw niyang mamatay ang magandang babae sa kanyang harapan. Naantig ang prinsesa sa determinasyon at katapangan ni Shao Kahn. Upang mabayaran ang kabutihan ni Shao Kahn, dinala ng prinsesa si Shao Kahn, na nasugatan, sa isang malayong lugar. Doon, hinayaan niyang gamutin ng dakilang Diyos ng kahabaan ng buhay ang sugat ni Shao Kahn. At the same time, yung tiyuhin na tumulong kay Shao Kahn noon, hindi ordinaryo ang identity niya. Siya ay isang mangangaso upang manghuli ng dakilang Diyos ng kahabaan ng buhay. Sapagkat sinasabing ang ulo ng Diyos ng kahabaan ng buhay ay kayang gawing buhay ang tao magpakailanman. Ginamit ni Shao Kahn ang kanyang kapangyarihan na masumpa para patayin ang huling 5 mandirigma. Sa wakas, nakarating siya sa kampo ng Black Hat at sa larangan ng digmaan ng Baboy Ramo. Hindi kakayanin ang sitwasyon doon. Bukod sa maraming Baboy Ramo na nasunog hanggang sa mamatay, marami rin ang mga tao na isinakripisyo matapos matalo. Sinabi ni Shao Kahn sa lahat ang tungkol sa sitwasyon ng minahan ng bakal at naging sanhi ng pagnanais ng lahat na bumalik sa minahan ng bakal. Sa oras na ito, ang dakilang Diyos ng kahabaan ng buhay, ang White Wolf, ay lumabas. Nakita ito ni Shao Kahn at agad siyang humingi ng tulong. Inaasahan niya na maaaring dalhin ng White Wolf ang kanyang sarili upang mahanap ang Black Hat. Ang mga subordinate ng Great God of Longevity ay agad na sumalakay kay Shao Kahn. Dahil ang dakilang Diyos ng kahabaan ng buhay ay aktwal na gumagamit ng apoy ng Black Hat para sugpuin ang dakilang Diyos ng kahabaan ng buhay. Ang bagay na ito ay hindi malalaman ng Black Hat. Buti na lang at ayaw ng mga tao sa minahan ng bakal na bumalik ang Black Hat para bantayan agad ang minahan ng bakal. Sa makatuwid, gumawa sila ng aksyon upang protektahan ang Shao Kahn at hayaan ang Shao Kahn na matagumpay na makatakas mula sa mga nasasakupan ng dakilang Diyos ng longevity. Kasabay nito, dahil masyadong makapangyarihan ang sandata ng Black Hat, natalo ang mga Baboy Ramo. Inutusan ng dakilang Diyos ng kahabaan ng buhay ang kanyang mga nasasakupan na huwag patayin ang Diyos ng Baboy Ramo at hiniling sa kanya na tumakas sa lugar kung saan naroon ang dakilang Diyos ng kahabaan ng buhay.
Kasabay nito, hiniling din niya sa kanyang mga nasasakupan na isara ang balat ng baboy ramo at itago ito bilang isang baboy ramo. Iniisip ito ng Diyos ng baboy ramo bilang espiritu ng kanyang sariling inapo at tumakbo pasulong kasama ang kanyang buhay. Inaasahan niyang mahanap ang dakilang Diyos ng kahabaan ng buhay sa lalong madaling panahon at buhayin ang mga espiritong ito. Ngunit tanging ang prinsesa ang nakaalam na ang baboy ramo ay nakabalat kayo. Bagamat sinubukan niyang pigilan ang Diyos ng baboy ramo sa pagsulong, hindi siya nagtagumpay. Sa halip, nasugatan siya. Sa huli, ang Diyos ng baboy ramo ay napapaligiran pa rin ng mga mangangaso na nagkukunwaring baboy ramo. Matapos salakayin ng mga mangangaso, biglang naging masamang Diyos ang Wild Boar God. Sinubukan itong pigilan ng prinsesa, ngunit nilamon siya ng kapangyarihan ng masamang Diyos. Hindi siya makatakas. Pagkatapos noon, ang Diyos ng baboy ramo ay nagtungo hanggang sa marating niya ang lawa, na siyang lugar kung saan naroon ang dakilang Diyos ng kahabaan ng buhay. Siya ay naghihintay para sa maliit na card sa lugar na ito. Nang makita niya ito ay mabilis siyang bumaba. Nais iligtas ng Diyos ng baboy ramo ang prinsesa, ngunit hindi ito naging maayos. Sa isang walang magawang sitwasyon, kailangang gamitin ng dakilang Diyos ng kahabaan ng buhay ang kanyang huling lakas upang labanan ang Diyos ng baboy ramo. Sa wakas, nagtagumpay siya sa pagligtas sa prinsesa. Sa oras na ito, ang itim na sombrero at ang mga mangangaso ay nagtagumpay din na makarating dito. Sa wakas ay nakita nila ang lush ang Zenglayan mo ng dakilang Diyos ng kahabaan ng buhay. Sa oras na ito, ang dakilang Diyos ng kahabaan ng buhay ay lumakad patungo sa Diyos ng baboy ramo. Hindi kumibo ang itim na sombrero. Direkta niyang binaril ang Great God of Longevity, ngunit hindi niya hinayaang matakot ang Great God of Longevity na mabaril. Ginamit ng dakilang Diyos ng kahabaan ng buhay ang kanyang kapangyarihan upang makuha ang buhay ng Diyos ng baboy ramo, at hindi niya ito hinayaang magpatuloy sa paggawa ng masama. Kasabay nito, inubos din ng dakilang Diyos ng puting lobo ang kanyang buhay. Pagkatapos niyang ibigay sa prinsesa ang maliit na baraha, nalagutan siya ng hininga. Matagumpay ding nailigtas ang prinsesa. Pagkatapos ay dumating ang gabi. Ang tinig ng dakilang Diyos ng longevity ay parang isang higanteng hayop na gustong lumabas sa buwan. Sinamantala ng itim na sombrero ang pagkakataon at gumamit ng baril. Direkta nitong binaril ang leeg ng dakilang Diyos ng kahabaan ng buhay, dahilan para maduraj ang kanyang bungo. Nadala siya sa pagmamadali. Ang dakilang Diyos ng puting lobo ay labis na nagalit. Ginamit niya ang lahat ng kanyang huling lakas para igalaw ang kanyang bungo at iwan ang kanyang katawan. Nakipaglaban siya hanggang kamatayan. Matapos kumagat sa braso ng itim na sombrero, namatay siya. Ang dakilang Diyos ng kahabaan ng buhay na inalis sa bungo ay lalong lumaki. Sabay abot ng kanyang mahabang kamay para hanapin ang kanyang bungo. Ang buhay na nakatagpo ng dakilang Diyos ng kahabaan ng buhay ay maa-absorb kaagad. Kaya naman, maraming nilalang ang nawalan ng buhay. Halos masira ang buong kagubatan. Puno ng tao ang field. Lahat ng mga tao sa bukid ay nagmamadaling tumakas. Ang Great God of White Wolf ay sumakay sa Great God of Longevity kasama ang prinsesa na nagising. Hindi nagtagal ay dumating ang dakilang Diyos ng kahabaan ng buhay at ang prinsesa sa lugar kung saan naroon ang bungo. Ang bungo ay nasa kamay ng tiyuhin ng mangangaso. Hiniling niya sa tiyuhin na ibalik ang bungo upang pigilan ang dakilang Diyos ng kahabaan ng buhay na kunin ito. Ngunit tumanggi ang tiyuhin. Naglaban ang dalawang panig. Ang dakilang Diyos ng longevity ay naging mas malaki at mas malaki. Tinawag pa rin ng tiyuhin ng mangangaso ang bungo pagkatapos nagisingin ng dakilang Diyos ng kahabaan ng buhay ang bungo, kumalma siya. Ngunit ang dakilang Diyos ng kahabaan ng buhay ay hindi makita ang sikat ng araw. Kaya't nang sumikat ang araw sa umaga, nahulog siya sa lupa at namatay. Ang kanyang kamatayan ay sa isang iglap. Ibinalik niya ang lahat ng lakas ng buhay niya sa lupa. Matapos iligtas ang kagubatan, ang dakilang Diyos ng kahabaan ng buhay at ang mga mangangaso ay nakaligtas. Gayunpaman, hindi pa rin binitawan ng prinsesa, pinili niyang bumalik sa kagubatan upang patuloy na protektahan ang kagubatan. Pinili ng batang lalaki na manatili sa minahan ng bakal at magtrabaho. Umaasa siyang balang araw ay makikita niya muli ang prinsesa. Natapos ang kwento. Matapos basahin ang kwentong ito, sa tingin ko ang tao ay hindi nanghuhuli ng mga hayop at sumisira sa kalikasan.
Ngunit hindi natin alam na ang sukdulang pinsala ay darating sa atin at magiging sanhi ng mga kahihinatnan. Sa makatuwid, dapat nating pahalagahan ang kalikasan at maghanap ng mga paraan upang mabuhay kasama ng kalikasan upang mabawasan ang mga contradiction sa pagitan natin at ng kalikasan. Kung nagustuhan mo, mangyaring mag-like at mag-subscribe. Kung kailangan mo ng animation production, mangyaring makipag-ugnayan sa akin. Iyon lang para sa video na ito.